Nagsimula ang kwento sa dalawang lalaking nakasunod sa isang sexing babae na parang may binabalak na gawing masama nang dahil sa ginagawang pagsunod ng dalawang lalaki ay sumigaw ang babae at nanghihingi ito ng tulong pero inisian lang ito ng dalawang lalaki at agaran nilang hinarang ang dalaga sa sulok dahil dun ay napatakip na lamang siya sa kanyang dibdib gamit ang kanyang kamay na parang wala nang magagawa sa kanyang sitwasyon. At nung nakita ito ng dalawang lalaki ay inisian lang nila ito ngunit bago pa magawa ng dalawang lalaki ang kanilang masamang intensyon. Ay may isang yapak ng paa silang narinig sa likuran nila na kanilang kinagulat at sinabi ng tao na yun ay kung ayaw niyong mamatay ay tigilan niyo ang gusto niyong gawin sa babaeng yan at tumakbo na agad kayo at nang makita nila ang nagsabi noon ay isang estudyante lamang. Dahil dun ay biglang nagmukhang mabangis ang dalawang tulisan at sinasabi na ang lakas mo naman para magbanta sa amin at kitang-kita na isa kalamang na estudyante pero hindi na pinansin ng bata ang dalawang lalaki at tinanggal niya ang band-aid na nilagay niya sa kanyang leeg dahil dun ay makikita na may lumabas na mga langgam mula sa butas ng kanyang leeg dahil dun ay isa sa mga tulisan ay gusto sanang lumapit sa kanya at turuan siya ng leksyon. Pero may biglang sumigaw sa likod niya at nung lumingon siya ay nakita niya na ang ibabang bahagi na lang ng katawan ang natitira sa kanyang kasama at ang kalahati ng kanyang katawan ng kanyang kasama ay nasa isang malaking nakakatakot na bibig ng halimaw at ang magandang babae kanina ay naging isang kakilakilabot na halimaw. Sa kabaligtaran ng bata ay nababalot na ng isang layer ng itim na fog sa buong katawan niya at sa malapitang na pagtingin dito ay makikita na isang grupo ng mga itim na langgam nito. Pero lumipat ang eksena kinaumagahan at makikita ang lugar ay hinarang ng mga tao at ang mga taong ito na dumating ay upang mag-imbestiga at nakasuot sila ng simbolo ng Bog Reaper. Ito ay isang departamentong itinayo ng pamahalaan upang harapin ang mga insect beast at mga hayop at ang pinuno nila ay isang lalaking mahaba ang buhok na may salamin. At sinasabi nito na natagpuan nila ang katawan ng halimaw at ang kalahating katawan din ng isang lalaki at sinasabi pa niya na mahirap isipin kung sino ang naglabas ng napakalakas na halimaw at dagdag pa niya na ang tanging palatandaan nila ay ang tulisang nakatakas noong gabing yun at sinabi niya na isang batang lalaki na may langgam sa katawan ang gumawa lahat ng ito at pinapaliwanag ng leader ng Bog Reaper. Ilang taon na ang nakalipas ang mga insect beast na ito ay lumitaw na lang biglaan at ang mga kinakain ng mga insect beast na ito ay kadalasan ay ang mga tao at ang pinaka-nakakatakot na abilidad ng mga insect beast na ito ay maaari silang mag-anyo bilang isang tao at di mo alam na nakakasalimuha mo na pala sila. Pero lumipat ang eksena na kung saan sa isang silid-aralan sa oras na ito ang pangulo ng klase ay nagbabasa ng malakas mula sa seksyon ng Bog Reaper at sinasabi nito na kapag nararamdaman nilang isang insect bug na ang kanilang kaharap ay agaran sila nitong tawagan at agaran silang pupunta at nung matapos basahin ng pinuno ng klase na si Nemi ang nilalaman nito ay sinabi ng kanilang guro sa mga mag-aaral na mag-ingat na sila sa mga araw na ito. Dahil katabi ng school ang lugar kung saan nangyari ang aksidente kagabi nang marinig yun ni Neme ay tumingin siya sa kanyang kaibigan nang may balisang ekspresyon at nagpasya silang dalawa na sabay na silang umuwi pagkatapos ng klase pero ang dalawang lalaki ay hindi sineryoso ang mga sinasabi ng guro nila patungkol sa mga insect bug. Sa pagtatapos ng klase ay pinaalalahanan ng guro si Neme na ibigay ang kanilang huling assignment sa opisina niya dahil sa sinabi ng guro ay isang buntong hininga ang lumabas sa bibig ng mga estudyante habang nakikinig dahil maraming estudyante ang hindi nakatapos ng kanilang takdang aralin at nung pagkaalis ng guro dalawang estudyante ang nagbanta kay Neme na huwag niyang mangolekta ng takdang aralin dahil imposibleng may makatapos ng ganoong assignment pero bago pa man matapos magsalita ang dalawa. Pero may nag-abot ng isang workbook sa class president at ito ay si Shenyi na may band-aid sa leeg na kinatuwa naman ng class president at agaran siyang bumalik sa kanyang upuan ngunit ito rin ang naging dahilan upang magalit ang dalawang lalaki at sinasabi nila na matagal na silang may problema kay Shenyi. At sinasabi pa nila na naglagay ka ba ng band-aid sa leeg mo para di makita ang strawberry mark na iniwan ng girlfriend mo. Pero agad namang tumayo si Neme na crush ni Shenyi at sinasabi na huwag nilang pagtripan si Shenyi dahil ito'y nananahimik lang pero walang reaksyon ang mga lalaki sa sinabi ni Neme. At tinanggal na nila ang band-aid sa leeg ni Shenyi ngunit wala silang nakitang kung ano at isang maliit na butas lang ang nakita nila dahil doon ay iniisip ng bata na siya ay niloko pagkatapos ay binuhat niya si Shenyi sa kwelyo at sinubukang turuan siya ng leksyon ngunit may isang langgam ang lumabas sa butas at gumapang sa ilalim ng kanyang damit at nagtago sa uniform ni Shenyi. Ang eksenang ito ay agad na kinatakot ng bata sa lupa at siya ay napahiyaw at sinasabi na may isang langgam ang lumabas sa katawan ni Shenyi pero inisip lang ng mga tao na baliw na siya at hindi ito sineryoso.
Sa pagtatapos ng araw ng pag-aaral ay ibinigay na ni Nemi ang takdang aralin sa guro at sinabi lang ng guro na dalawa lang sa inyo ang nakapagpasa ng takdang aralin sa klase at nakatapos ng kanilang takdang aralin. Agad namang nalungkot ang mukha ng guro nang malaman niya ang sitwasyon at may binulong ito sa kanyang sarili na pinagtaka naman ni Nemi. Pero nakangiting tumingin ulit ang guro at sinasabi na maaari na kayong umuwi ni Shenyi pagkatapos ng klase. At ang iba sa inyo ay manatili at linisin ang palaruan sa likuran ng school pero sinasabi niya sa kanyang sarili na dahil sa mga kakaibang pangyayari kahapon ay natakot siyang umuwi mag-isa pero nakita niya si Shenyi na naglalagay ng band-aid sa harapan niya at naalala niya na dahil silang dalawa ay nakatira ng hindi kalayuan sa isa't isa dahil doon ay niyaya siya ni Neimei na umuwi na silang magkasama dahil siya ay natatakot na umuwi mag-isa. Ngunit sinabi ni Shenyi na may gagawin siya ngayon at tinanggihan niya ang imbitasyon ni Neimei na kinalungkot naman ni Neimei pero lumipat ang eksena na kung saan makikita ang dalawang lalaki na naiwan upang maglinis ay patuloy na nagrereklamo, pero sinabihan sila ni Shizhen na putulin ang kalokohan at tapusin na lang nila ang trabaho para maaga silang makaumuwi pero napansin ni Shizhen si Neimei kaya tinanong niya ito kung bakit pa siya nandito at di pa nauwi. Pero sinabi lang ni Neimei na hihintayin na lang kita dito dahil wala akong kasabay sa pag-uwi at ako'y natatakot sa mga posibleng mangyari sa akin kapag ako'y umuwi mag-isa. Pero makikita ang bida na nakaupo sa silid-aralan at kinakausap ang sarili tila nakikipag-usap siya sa mga langgam sa librong ito tungkol sa isang bagay pero makikita ang dalawang lalaki at niyaya niya ang kasama niya na magyusi sila sa sulok na agara namang sumang-ayon ng isa pang lalaki at pumupunta na sila sa isang liblib na lugar habang pinag-uusapan ang kanilang nakita kahapon tungkol sa mga langgam ni Shenyi. Ngunit pagdating nila sa kanto ay natigilan ang maikling buhok sa kanyang kinatatayuan dahil may isang malaking halimaw na nakaharang sa daan nila pero ang ulo ng maikli ang buhok ay pinutol ng halimaw bago pa siya makapag-react dahil dun ay gumulong ang ulo ng lalaki sa paanan ng isang estudyante na kinatakot niya at siya'y napasigaw ng malakas at lahat ng estudyante ay parang nabingi sa sigaw ng dalaga at nabaliw ang dalaga na tumatakbo papalayo sa kanyang direksyon. At sinasabi nito na tumakbo na kayong lahat dahil may insect beast ang narito dahil doon ay lumingon ng mga tao at nakita ang isang higanteng spherical insect beast na lumabas at halatang huli na para makatakas dahil sa oras na nag-react na si Neimei at Shisha ay halos pinagpapaslang na ng insect bug ang mga classmate nila at nasa harapan na nila ang bug beast at sinubukan nilang dalawa na tumakas. Pero hinawakan ng isang lalaki ang uniform ni Shisha at agara nitong hinayla na kinatilapo naman ni Shisha sa ilalim ng lamesa dahil doon ay ito'y kinagulat ni Neimei at gusto pa sana itong tulungan pero nakita lang ni Neimei ang halimaw nasa likuran niya na kanyang kinatakot. Pero parang nagbukas ang ulo ng bug insect at makikita na ito ang kanilang guro na isang insect bug at sinasabi ng guro na di ba ang sabi ko sa iyo ay umuwi ka na pagtapos ng klase pero gulat na gulat parent si Neimei dahil sa kanyang nakita pero naghanda na ang guro na atakihin si Neimei at sinasabi nito na katulad ka lang din nila na hindi marunong sumunod sa mga utos ng nakakatanda. At sa sandaling yun ay may isang kolonya ng mga langgam ang dumating sa napakabilis agad na naputol ang dalawang braso ng halimaw tumingin si Neimei sa likod niya na may pagtataka sa mukha isang armored warrior na napapalibutan ng maraming black matter ang lumitaw sa kanyang harapan.